sarili. Pero siyempre, yung ginagawa nila, para maano yun? Ma-please ang Diyos. Tama po ba? Kaya, ganito sila umaawit, ganito sila nananalangin. Nakarinig nyo ba yung panalangin nila? Talagang maramdaman nyo parang ito ay nagmula sa kaloob-looban ng kanilang puso eh. Pero kayo, pag nanalangin, mula sa kaloob-looban ng inyong puso, maramdaman nyo? Hindi, very simple lang, di ba? Panginoon. Amen. Ganun lang eh. Amen. Pero habang ginagawa nila itong mga bagay, ito kaya ay paraan na sila ay pinapakinggan ng Diyos? Di ba, yung pinaka-importante ay, kahit hindi ito galing sa pinaka-loob-looban ng ating puso, kahit hindi ganito kaganda yung panalangin natin, yung pinaka-importante ay, nakikinig kaya ang Diyos? Hindi lang sa panalangin, di ba? Yung buhay din nila, talagang parang banal na buhay. Naintindihan ninyo? Pero tingnan natin isang Bible verse sa Isaiah 59. Isaiah 59, verse 1. Kita niyo po ba? Sa Old Testament, Isaiah chapter 59, verse 1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umigsi na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. Verse 2. Kundi, pinaghihiwalay ng inyong mga kasalanan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear. Di ba kanina sinabi ko, kahit na ito mukhang nagmula sa kaloob-looban ng kanilang puso, ang ganitong pagpipraise and worship and panalangin sa Diyos. Ano sinabi ko sa inyo? Napi-please ba ang Diyos? Nakikinig ba ang Diyos? Diba? Sabi dito, sa verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Kundi, pinag-iiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kaya merong dahilan daw kung bakit ang Diyos ay hindi daw nakikinig sa kanila. Ano po yung dahilan? Kundi pinag-iwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ano daw dito? Dahil daw sa kasalanan, dahil daw sa kasamaan, dahil sa kasalanan, ito raw yung
dahilan kung bakit yung Diyos hindi daw nakikinig hindi daw nakikinig. Kung ano bang meaning? Na kahit, di ba, ganito akong nananalangin sa harapan ng Diyos, ganito akong nagpe-praise and worship sa harapan ng Diyos. Pero, nakikinig daw po ba ang Diyos? Nakikinig daw po ba? Hello? Nakikinig daw po ba ang Diyos? Anong dahilan? Bakit hindi nakikinig ang Diyos? Kasi parang kulang yata yung emotion ko Kulang yata yung energy ko. Dapat yata ako maging alive. Dapat yata mas, maging maganda, magaling. Pero, ang dahilan daw kung bakit ang Diyos ay hindi nakikinig, dahil sa kasamaan at kasalanan. Naintindihan ninyo? Ngayon, John chapter 9, tingnan natin. John chapter 9, verse 31. John 9:31. Basahin po natin sabay-sabay. Tagalog and English. Ready, go. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Dadapwat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth. Ano daw po? Hindi daw pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan Kaya makasalanang tao, kahit na siya nananalangin ng buong puso niya, kahit na siya nananalangin ng talagang buong lakas niya, kahit siya ganitong nagpupuri ng buong puso niya, pero makasalanan, pinakikinggan daw po ba ng Diyos? Sabi diyan, nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Kung gano'n, makasalanang tao, kahit siya nanalangin ng buong puso niya, buong lakas, kung gano'n, pinakikinggan daw po ba ng Diyos? Pinakikinggan daw po ba ng Diyos? Sino nag-amin? Ano may nag-amin dyan sa mga boys? Si Aris ba yun? Akala ko si Brother Aris. Buti bumaha, nandito si Buddy Aris ngayon. Pero sabi dito, now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God. Dadapwat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Kaya dito, di ba? Una, hindi raw pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pero sabi diyan, but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth. Dadapwat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya.
Diba kanina, binasa ko po sa inyo yung Mateo chapter 7. Diba sa verse, tignan po natin Mateo, balikan natin. Mateo chapter 7 verse 20. 21. Sabi po dito, Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Kaya dito sa Mateo chapter 7 verse 21, nakalagay dito na hindi ang bawat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Pero di ba, dito sa mundo, halos lahat ng mga tao, hindi ba sila tumatawag sa pangalan ng Panginoon? Ngayong araw, di ba, Sunday service, sa bawat simbahan. Di ba, ngayong araw, madaming nakakaroon ng ganitong service. Tama po ba? Sunday service. Until evening. Lahat ng mga nagsisimba, di ba sila tumatawag sa pangalan ng Panginoon? Di ba? Matawag sila eh. Pero nakalagay dyan na hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit eh. Kung ano ba yung pinaka-importante sa ating buhay, sa buhay ng isang tao? Tao na kung kilala niya yung sarili niya, kung ano siya sa harapan ng Diyos, kahit ako manalangin pala, kahit gawin ko pala itong mga bagay. Pero ito pala sa harapan ng Diyos ay basura. Naintindihan ninyo? Basura eh. No meaning. No meaning. Kahit ako manalangin ng buong puso, kahit ako mag-praise and worship ng buong lakas, ng masigla, di ba? Tumatalon, di ba? Ano pa? Sumasayaw, miyak. Pero, lahat pala ito ay useless. Naintindihan nyo? Useless eh. Kasi sabi dito, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit eh. Ano daw po yung pinaka-importante? Sa verse 21, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Will of his Father. Kaninong will daw? Will of his Father. Sino ba yung his dito? Si Jesus. Naintindihan niyo? Sabi ni Jesus, yung kalooban ng aking Ama na nasa langit. Will of my Father. Hindi itong ginagawa nyo. Kahit ito ay mula sa inyong puso, kahit buong lakas, kahit ginagawa nyo ito ng masigla, pero
Ano daw yung importante na sinabi ni Jesus? Yung kalooban ng aking Ama. Kalooban ng aking Ama. Yun yung isang bagay na dapat maliwanagan sa puso ng mga tao. Kasi kahit ginagawa nila itong mga bagay, walang pakialam ang Diyos. Kahit pumunta kayo sa prayer mountain, di ba? Humagulgul kayo doon, buong magdamag. Kaya dito sa Mateo, di ba? Chapter 7, tingnan po natin, 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming makapangyarihang gawa? Ano daw po? Maraming gawang makapangyarihan? Kaya tingnan natin, di ba? Sa araw na yaon, maraming tao. Ganito ang sabi nila Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsipanghula sa iyong pangalan? Kung kayo, di ba, lumabas, even sa bus, na-experience nyo po ba? In the bus, merong mga, di ba pag kayo sumakay ng bus, merong conductor tawag doon. Yun naniningil, nagbibigay ng ticket. O naniningil ng pamasahe. Kasi no ako mission school, lagi kaming sumasakay ng bus. Pero ngayon, hindi na ako nagbabas. Nabiyaan ako ng sakyan. Kaya almost 10 years na ba, hindi na ako sumasakay ng bus. Halos ganun katagal Pero dati, nung kami mission school, pag kami pumupunta sa iba't ibang lugar, lagi kaming sumasakay ng bus Alam niyo, dati yung mga bus, talagang sobrang nakakahilo. Pagbaba namin, sumusuka kami. Iba yung amoy nung bus dati. Na-experience niyo ba? Siyempre, mga youth, hindi niyo na-experience, no? 1997. Di pa kayo pinapanganak yata. Tandaan ko si Pastor Charlie. Lagi kami magkasama. Pagbaba, sumusuka siya. Kasi yung amoy nung bus, talagang kakaiba yung amoy. Ito rin, na-experience ni Pastor na, di ba yung biyaheng Monumento to, may kawayan? Yun, worse talaga yung bus doon. Kakaiba yung amoy niya. Kaya anyway, di ba, pag nagulat ako dahil sa bus, biglang merong sumasampa Naintindihan nyo? Tapos, sa harapan, biglang magbubukas ng Biblia. And then, mangaral. Na-experience niyo po ba? Meron ba hanggang ngayon? Hindi na kasi ako sumasakay ng bus Uy, ano ba to? Kaya sa harapan, sa estribo ba tawag na estribo? Ganyan, tapos Bible Kapag may preno, mga ganon. Pero tuloy-tuloy pa rin Tuloy-tuloy pa rin. Oh, talaga amazing Walang iya Huwag kayo malito. Walang hindi ibig sabihin walang iya. Ibig sabihin, hindi siya nahiya. Hindi pala walang iya. Uy, hindi siya nahihiya. Kasi ako, hindi ko kayang gawin yun Hindi ko pa nasubukan mangaral sa bus. Nasubukan niyo po ba? Taas ang kamay, nasubukan ng mangaral sa bus. Meron? Si Joser. Gawin mo uli
Kakahanga. Pero maya-maya, isa pang nakakagulat, naniningil uli ng masahe. Bibigay uli ng ticket. Uy, kanina, nagbigay na ng ticket yung konduktor Ba't meron na naman? Alam niyo na kung ano yun, di ba? Parang support ba tawag doon? Support daw o tulong. Financial. Tama? Sabi nila. After they preach, ang kasunod, alam nyo na. Kaya alam nyo kung anong ginagawa ko, pipikit na ako Bakit? Kasi mission school kami, wala kaming anumang pera. Pasakay po nga kami at that time Hindi nga kami nagbayad sa konduktor. Kundi nakikisakay lang. Naintindihan. Pero, wow, talagang kahanga-hanga naman. Ginagawa nila itong mga bagay na ito na hindi basta-basta. Naintindihan nyo? Sabas. Akyat, kahit umaandar, tuloy-tuloy nangaral. Hindi lang doon, di ba? Sa market din, dala-dala ng speaker, portable. Tapos doon, ano yun? Nangaral. Kaya nyo gawin? Casual preaching competition nga yesterday, walang sumali. Dito na lang yun sa church. Walang nag-participate. Kung ganon. Sa palengke, kaya nyo? Mamaya after service, labas kayo Punta sa palengke. Tapos doon, mangaral. Amen? Sino nag-amin? Ikaw na lang, mag-isa. Wow, amin daw. Pero, meron po tayong gospel preaching competition. May nag-register ba? Ba't hindi nangyari yesterday? Ito pa naman, buong puso ng mga men's. Naghanda sila ng big prize. First prize, 1 million. Second, 500. Third, 300,000. Walang nag-join. Sasali sana kami, pero sabi nila, Pastor, brothers lang Sabi nila, brothers and sisters lang daw. Wala na nga entrance fee. Ayaw nyo pang sumali. Diba sabi ng Santiago, hindi lang daw tayo taga-pakinig, kundi taga-tupad. Amen? Hindi lang kayo, umaattend dito, nakikinig ng salita, kundi kung narinig nyo itong salita, itong ebanghelyo, kayo rin dapat marunong ipamahagi sa iba. Amen? Hindi. Pastor lang dapat yung nangaral sa church. Kaya pag merong mga bagong attendees, nagkaroon ba kayo ng puso na makapag-counseling? Kaya niyo po ba ipangaral ang ebanghelyo o hindi? Kung gano'n, bakit hindi niyo ginagawa? Kaya, hindi kaya? Kahit isang salita lang Kasi sabi ni Maria, walang salita ng Diyos na di may kapangyarihan. Di ba si Pastor pag Hebreo 10:10 lang? Kaano ba makapangyarihan itong Bible verse? Hebreo 10:10.
Sa buong linggo, Hebreo 10:10, kung gano'n, mahirap? Ha? O kaya, isang Bible verse, John 3:16. Di ba? Pwede pangaral Ebanghelyo, John 3:16, hindi. Kabisado niyo po ba, John 3:16? Sige, sabay-sabay. English, ready, go. Kung ganun, pwede ba ipangaral yung Ebanghelyo gamit na itong Bible verse? Oh, very simple eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Jesus, tama po ba? That whosoever believeth on Him should not be perished, but have an everlasting life. Oh, very simple pala. Kahit itong Bible verse lang ng John 3:16, pwede pa lang ipangaral. So, di ba, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, maraming tao eh. Talagang sila, ano yun? Amazing. Gaya ng Mateo chapter 7, gaya ng sabi nila sa Panginoon, 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 hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Nagsipanghula. Prophesize. Naintindihan nyo? O in our time, nangaral ng salita ng Diyos. By His name. Tama po ba? And then sabi dito, (22) Marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng demonyo eh. Nagpalayas daw ng demonyo. Nakita na ba kayo ng ganito? Nung kami nasa mission school, nagkaroon kami ng Bible seminar eh, sa Naik, Cavite. Kaya during sermon time ni Pastor, merong isang attendees, mataba siya eh. Yung pangalan niya ay, alam niyo, kilala niyo, Ricky Mayer. Siya rin, umaten at that time. Pero sa kalagitnaan, nang si Pastor ay nangaral ng Ebanghelyo, bigla siyang, nangisay. Bumagsak sa upuan. Nagulat kaming lahat. Uy, ano nangyari sa baboy na ito? Kasi mataba siya eh. Nangingisay, tapos bumagsak sa upuan, nangingisay. Tapos nakita namin, yung mata niya ay nanlilisik. Puti lang yung makikita niyo eh. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Puti lang? Pag kayo napoposes, tingin kayo sa salamin po. Hindi nyo rin makikita, no? Kasi puti lang. Mawala yung itim. Maraming napoposes. Nadidemon poses pala itong lalaki. Kaya sabi ni Pastor Nam, paikutan nyo. Ipanalangin nyo. Kaya kami mga mission school, umikot kami. Tapos, nanalangin kami. Nakapikit Bigla siya umungol. Wah! lahat kami natakot. Dapat pag nanalangin kayo, huwag nakapikit pag gano'n ha. Lahat pala nakadilat. Dapat nakadilat pala. Nakapikit kami. Siyempre, hindi mo alam kung ano mangyayari, no? Bigla siyang umungol, sumigaw. Lahat kami natakot. Nalaglag yung puso na. Tapos yung isa, bigla, mission school, nanalangin eh. Ano panalangin niya? Panginoong Yesus, lumayas ka!
Bigla siyang nanalangin. Sabi niya, Panginoong Jesus, lumayas ka! Nagtingin na kami. Uy, hindi si Jesus yung dapat palayasin mo. Yung evil spirit. Itong estudyante ay komedyante ba? Hindi niya sinasadya eh. Bigla siyang, hindi ko alam, dahil sa gulat niya, Panginoong Jesus, lumayas ka. Tapos isang brother, dahil maliit yung Bible niya, sabi niya, ay, yung malaking Bible. Malaking Bible daw. Tapos itong lalaki, bigla siyang tumayo eh. Walang hawak, naintindihan niyo? Nakahiga siya, walang hawak, bumangon. Shhh. Tapos nakita niya isang sister. Nakita niya isang sister, hinabol niya eh. Hindi ko alam kung itong sister ba o hindi pa ligtas ba o ano. Hindi ko nababanggitin kung sino siya, Sister Flor. Hinabol niya itong Sister Flor eh. Kaya natakot itong sister. Si Pastor biglang tumakbo eh. Bigla niya ano yun? No eh. Tapos si Pastor ay nanalangin. Tapos itong lalaki ay kumalma. Naintindihan niyo? Kumalma eh. Pagkatapos alam niyo kung ano sabi niya? Aray, ang sakit na noo ko. Sakit na noo. Bakit? Yung relo pala ni Pastor na tumama sa noo niya. Yung relo ni Pastor na may tumama sa noo niya. Kaya sabi niya pagkatapos, sakit na noo ko. Nakita namin bakat ng relo. Yung bracelet ng relo. Tumama eh, pag ganyan eh. Oh, di ba, hindi ba amazing? Di ba, nagpapalayas ng demonyo? Kaya nyo? Kaya nyo ba? Ako rin, maraming beses eh. Na-experience ko eh. Yung tita ni Sister Grace, dinala niya ako eh. Nakatali. Oh, talaga, nalilisik yung mata niya. Hindi ako makalapit eh. Tapos bigla siyang, kaya ako na umaatras. Kaya sa uli, hindi na palayas. Bahala ka dyan. Ayaw mo lumayas, bahala ka. Pero di ba dito, sa kwento na ito, nagpapalayas daw ng demonyo sa pangalan ng Panginoon eh. Hindi ba ito amazing? And then ano pa? Sa pangalan mo, nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan eh. Diba? Sabi po dito, and in thy name done many wonderful works. Wonderful works. Ano ba itong wonderful works? Ano po ba itong wonderful works? Di ba sabi nila, and in thy name done many wonderful works. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Marami, hindi isa o dalawa. Maraming gawang makapangyarihan eh. Our brothers and sisters, sa inyong buhay, maraming makapangyarihan gawa ba? Darating na yung word camp. Pangakong abuloy. Magaan, mabigat. Magaan, mabigat. Sino yung magaan? Mabigat, no? Nakakatisod, di ba? Uy, magkaroon tayo ng pangako abuloy. Kung gano'n, masaya ba kayo?
Sabihin nyo kasi yung tunay na puso nyo. Masaya hindi? Ano ba talaga? Masaya hindi? Masaya o hindi? Sinungaling. Lahat sinungaling. Tama? Hindi masaya, diba? Sa bibig nyo lang masaya, pero hindi masaya eh. Hoy, brothers and sisters, ganito may work camp tayo. From next week, magkakaroon tayo ng preparation and prayer meeting. Walang uwi. Kung gano'n, masaya hindi? Wala talagang kibo. Ano ba kayo? Tuod? Masaya hindi? Masaya yung mga nag-i-stay sa church kasi wala naman uwian eh. Nandito lang. Pero yung mga kapatiran sa labas, dapat after service, pupunta ako na SM eh. Kaya lagi kayong nagkukumahog umuwi, di ba? Every Sunday na nga lang tayo nakikita-kita. Personally, umuwi pa kayo agad. Pa tayo nyo spend yung buong day nyo sa church? Di ba, mas masarap nandito kayo buong maghapon? Hindi kayo makakapo, Hindi, pastor. Gusto ko pa matulog. Kasi may work na naman. Kinabukasan. Tama, hindi? Tama daw. Pero naglalakwatsa lang kayo, no? Pero sila, di ba, maraming makapangyarihan gawa daw eh. Gawang makapangyarihan. Kaya kung titingnan natin, sa paningin ng mata ng tao, sa pananaw ng mundo, wow, talagang sila amazing. Sila ay talagang i-recognize ng Diyos. Pero tingnan nyo kung ano sabi ng Diyos sa verse 23. Sabi po dito, verse 23. Basahin po natin sabay-sabay, verse 23. Ready, go. At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Pero di ba, tingnan nyo kung ano ang sagot ng Diyos sa kanila. Sabi ng Panginoon, magsilayo kayo. Hindi ko kayo nakikilala. Depart from me, ye that work iniquity. I never knew you. Depart from me. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Di ba binanggit niya dito? Kayong mga manggagawa ng katampalasanan eh. Ye that work iniquity. Pero gamit ng mata ng tao, ayon sa pananaw ng mundo, ano bang gawa nila? Kasamaan ba? Alam nyo, di ba, itong salita sa verse 23, itong sagot ng Diyos sa kanila, and then yung sabi nila mula verse 21, 22, 21 muna, meron, di ba? Anong sabi dyan? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Will of His Father.
Kung gano'n, dito sa, verse 21, 22. Nakita nyo ba yung will of his Father? Ha? Ano bang sabi nila? Panginoon, Panginoon, sa pangalan mo nagsipangula kami, sa pangalan mo nagpalayas kami ng demonyo, sa pangalan mo gumawa kami ng gawang makapangyarihan. Nasaan yung will of his Father? Doon. Ha? Nasaan? Nasaan ba doon yung kalooban ng Ama na nasa langit? Meron po ba? Kung ganun, kaninong will yun? Kung ito ay hindi will of his Father in heaven, kaninong will? Will ba ng Ama o will ng tao? Kalooban ng Ama o kalooban ng tao? Kaya ano bang sabi ng Diyos? I never knew you. Hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin. Kung ganun, ano pa yung kalooban ng Ama? Sa John, tingnan po natin. John. Gospel John, chapter 6 tayo. Verse 40. John chapter 6 verse 40, sabi po dito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay at aking siyang ibabangon sa huling araw. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Kaya dito, di ba, sinabi ni Jesus na, and this is the will of him that sent me. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ano daw po yung kalooban ng Ama? Kanina, di ba, sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit eh. Ngayon, sabi dito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Si Jesus din pala. Karito niya, sinagot eh, kung ano yung kalooban ng Ama. Na ang bawat nakita sa anak. Diba dito, anak, capital A, diba? Capital letter yung A, di ba? Sabi diyan. Si Jesus yun. Naintindihan nyo? Na ang bawat nakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkakaroon ng wala hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw eh. Ano daw po yung kalooban ng Ama? Di ba sabi ni Jesus, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakita sa anak. Sino itong anak? Jesus Christ. Nang bawat nakakita sa Kanya at sa Kanya'y sumasampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. At akin siyang ibabangon sa huling araw eh. Kalooban ng Ama pala ay hindi gaya ng binabanggit nila sa Mateo chapter 7. Naintindihan niyo po ba? Kasi kung yun yung kalooban ng Ama, kung ganun, hindi ba dapat sila ay i-recognize ng Panginoon? Pero anong sabi? I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Hindi yun yung kalooban ng Ama. Yun yung kalooban nila. Yun yung kagustuhan nila. Pero ano ba ang kalooban at kagustuhan ng Diyos? Na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya
ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung Panginoong Diyos, ano ba ang gusto niyang makita sa mga tao? Pananampalataya eh. Amen? Sabihin niyo nga, pananampalataya. May pananampalataya po ba kayo? Are you sure? Nang bawat nakakita at sumasampalataya, yun daw yung kalooban ng Ama. Ano daw? Nakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya. Ngayon, puntahan natin sa John chapter 1. Tingnan po natin. John chapter 1, verse 6. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. There was a man sent from God whose name was John. Sino daw po yung naparito? Na sugong mula sa Diyos? John. Di ba? Maraming nagpo-proclaim, self-proclamation. Naintindihan nyo? Ako, sugo mula sa Diyos. Ako ay appointed son of God. Madaming nagpo-proclaim, di ba? Ako ay si ganito, ako ay si ganyan, ganyan, ganyan. Pero kung ito ay hindi nakalagay sa Biblia, lahat yun, fake. Naintindihan nyo? Kaya huwag kayong basta naniniwala eh. Maraming tao. Walang kaalam-alam sa Biblia. Basta narinig lang nila, I am sent from God. Ako ay sugong mula sa Diyos. Ako ay ganito. Self-proclamation. Tama ba? Pero dito sa John chapter 1, di ba, very clear, nakalagay dito na, there was a man sent from God, whose name was John. Naparito ang isang taong sugong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Sino daw po yung sugong mula sa Diyos? Juan. Juan Bautista. Naintindihan nyo? John the Baptist. Siya ay sugong mula sa Diyos. Kaya walang ibang sinugo ang Diyos maliban kay Juan. Bakit kaya sinugo ng Diyos si Juan? 7, verse 7. Tingnan po natin, verse 7. Ito'y naparitong saksi upang kaniyang patutuhanan ng ilaw, upang sa pamamagitan niya ay magsasampalataya ang lahat. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Kaya may dahilan kung bakit sinugo ng Diyos si Juan. Ano daw po ang dahilan? Para daw siya yung maging witness o saksi. Tama po ba? Saksi. Witness. Saan? Ilaw. Naintindihan nyo? Ilaw eh. Nakita nyo mga ilaw? Hindi yan yung ilaw. Yung ilaw na tinutukoy dito ay light. Capital letter, di ba? Light. Anong sabi ni Jesus? I am light of the world. Ako ang ilaw ng sanglibutan. Si Juan Bautista pala ay sinugo ng Diyos para patotohanan ng ilaw upang sa pamamagitan niya magsisampalataya ang lahat. Kanina, ano bang sabi sa John 6:40? Ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At akin siya ibabangon sa huling araw. Kaya tayo, para magkaroon ng pananampalataya, si Jesus ay nagsugo ng kanyang sugo na ang pangalan ay Juan.
upang patotohanan ng ilaw, upang sa pamamagitan niya, magsisampalataya ang lahat. Naintindihan nyo? Amen? Kaya tingnan natin sa verse 8. Verse 8. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ng ilaw. He was not the light, but was sent to bear witness of that light. Kaya, hindi siya ang ilaw. Kasi ang ilaw dito ay Jesus. Naintindihan niyo? Siya ay, ano daw? Sugo. Naintindihan niyo? Sugo eh. Siya ay sent from God eh. Para daw patotohanan. Para daw maging witness. Maging saksi. Upang sa pamamagitan niya, magsisampalataya ang lahat. Kaya tingnan po natin sa John 1, verse 29. Verse 29. John 1:29. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Go. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. The next day, John seeth Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Kaya, ito yung gustong patotohanan ni Juan. Naintindihan nyo? Ito yung witness na gustong sabihin ni John sa mga tao eh. Ano daw po? Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Amen? Kung ganoon, may kasalanan pa ba kayo? Kaya sabi doon, upang sa pamamagitan niya, magsisampalataya ang lahat. Kaya, pinakamahalaga rin dito ay itong witness o patotoo ni John tungkol kay Jesus Christ. Kaya, sa John 1:29, ano daw? The next day, John seeth Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God. Ano sabi niya? Behold, the Lamb of God. Tignan nyo. Si Jesus. O yung kordero. Kordero daw na ano? Nag-alis ng kasalanan ng sanglibutan eh. Upang sa pamamagitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Ano bang sinasaksihan ni Juan? Ano ba yung pinapatotohanan ni Juan tungkol kay Jesus? Kordero ng Diyos. Si Jesus pala yung handog para tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan pala eh. Kasi Juan, sumigaw siya ng malakas eh. Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Behold the Lamb of God, which taketh away sin of Chet Santiago Jr. Amen? Behold the Lamb of God, which taketh away sin of, pangalan nung kasama mo? Mon. Amen? Ito pala yung patotoo at witness ni John. Di ba si John ay sugong mula sa Diyos? Hindi ba si John ay para patotohanan ng ilaw upang sa pamamagitan niya, ako sumampalataya? Ngayon, ano bang sigaw ni John the Baptist? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kung gano'n, kasalanan nyo, include ba? Nakapaloob ba ang ating mga kasalanan doon?
Sa sanglibutan? Kung gano'n, nananampalataya po ba kayo? Kahit ganito ang sabi ni John, basta ako, makasalanan pa rin. Nagsugo na ang Diyos ng kanyang sugo eh. Para patotohanan itong katotohanan na ito eh. Para tayo magkaroon ng pananampalataya. Pero maraming mga tao hanggang ngayon, sila ay binulag. Tintindihan nyo? Binulag ng ano yun? Masamang espiritu eh. Ang diablo. Naintindihan nyo? Kaya hanggang ngayon, maraming mga tao, ganito lang, gumagawa ng maraming mga ganitong mga bagay, pero still sinner. Makasalanan pa rin. Kung gano'n, sila ay matutulad sa Mateo chapter 7. Naintindihan nyo? Pagharap sa Diyos. Kahit sila gumawa ng ganitong mga gawang makapangyarihan, sila rin. Ang salitang maririnig sa Diyos ay, I never knew you. Depart from me. Yeah, that work, iniquity. Naintindihan nyo? Magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Kung gano'n, sino ba yung kinikilala ng Diyos? Sino ba yung kikilalanin ng Diyos? Yung tao na nananampalataya sa Kordero o kay Jesus. Amen? Galatian, tingnan po natin. Aklat ng Galatia. Galatians chapter 1. Verse 4. Sabi po dito, na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y maligtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this present evil world according to the will of God and our Father. Kaya di ba dito nakalagay na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. Si Jesus, ibinigay niya yung sarili niya, buong buo. Para saan daw? Para sa ating kasalanan. Naintindihan niyo? Kasabi diyan na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y maligtas. Amen? Para daw tayo maligtas, anong ginawa ni Jesus? Ibinigay niya yung sarili niya para sa ating mga kasalanan. Para tayo daw ay maligtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Ito yung kalooban ng Diyos Ama. Di ba kanina, pina-memorize ko sa inyo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not be perished, but have an everlasting life. Ibinigay niya si Jesus, dahil ito yung pag-ibig ng Ama, ito yung kalooban ng Ama. As nakalagay doon, na ang bawat sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba yung kalooban ng Ama? Na ang bawat nakakita at sa Kanya ay sumasampalataya. Kung gano'n, nananampalataya po ba kayo kay Jesus? Yun yung kalooban ng Ama.
Hindi yung Panginoon, nagpalas kami ng demonyo. Panginoon, gumawa kami ng makapangyarihang gawa. Panginoon, nagabuloy kami. Panginoon, ganito. Kahit dugo at pawis lumabas sa inyo, ang gusto ng Diyos makita ay yung kalooban ng Ama. Amen? Yung pananampalataya natin kay Jesus ay yun yung gusto ng Diyos makita eh. Ano bang sabi ni Jesus? Sa John 14:6. Mga youth. Ano? Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No one's cometh unto my Father, but through me. Except through me. Naintindihan nyo? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko eh. Kaya siya, sinugo ng Ama. Para tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan, ibigay ang kanyang sarili para tayo maligtas. Kaya kung tayo manampalataya kay Jesus, makakarating tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya, ngayon, tingnan po natin sa 2 Corinthians. Efeso chapter 2. Efeso chapter 2. Verse 12. Sabi po dito, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope, and without God in the world. 13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. But now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made right by the blood of Christ. 14. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinag-isa ang dalawa, at giniba ang pader na nasa gitna na napaghihiwalay. For He is our peace, who had made both one, and had broken down the middle wall of partition between us. 15. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas, at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginawa ang kapayapaan, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments, contained an ordinance for to make in Himself, to twain and new man. So making peace. Ano daw po nakalagay dito? Tayo daw noon ay hiwalay. Diba? Hiwalay eh. Dahil daw sa ano yun? Pader. Diba? Wall. Partition. Between me and God. Alam niyo kung ano yun? Yung wall na yon, partition na yon, kasalanan. Naintindihan niyo po ba? Kasalanan eh. Kaya kanina, di ba, binanggit ko sa Isaiah kanina, 59, 1 and 2. Meron daw ng paghihiwalay sa atin at sa Diyos. Ano yun? Kasalanan at kasamaan eh. Kaya, ang Diyos daw ay hindi nakikinig. Kasi dahil merong wall, di ba? Partition between man and God. Ano 'yon? Kasalanan eh. Pero, sabi dito, 13. Dadapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo,
ay inilapit sa dugo ni Kristo. Di ba tayo daw noon ay nalalayo hiwalay. Pero dahil sa dugo daw ni Kristo, tayo ay inilapit 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kaniyang pinag-isaang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay. Yung pader na napaghihiwalay sa atin at sa Diyos, ano daw pong ginawa ni Jesus? Giniba niya giniba niya. Para daw tayo ay paging isa. Naintindihan nyo? Isa Kaya naging isa na ba tayo sa Diyos? Amen? Ako at ang Diyos ay naging isa na ba? Through Jesus Christ. Naintindihan niyo po ba? 15. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginawa ang kapayapaan. Gamit ng kanyang laman na napako sa krus. Kahit daw yung kautusan na may batas, anong ginawa niya? Inalis daw niya itong pagkakaalit, naintindihan niyo? Tapos sabi diyan, upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago Isang taong bago daw. For to make in himself our twain one new man. Taong bago. Ano bang taong bago? New man. Ano yung taong bago? Sige, 2 Corinthians, tignan po natin. 2 Corinthians 5, 17. Kaya't ko ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya, para lalangin daw yung taong bago, si Jesus, giniba niya yung pader. Ano yung pader? Kasalanan. Inalis niya yung kasalanan Kaya ngayon, sabi diyan, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Kayo po ba ay nananampalataya kay Kristo? Kayo po ba ay na kay Kristo? Kung kayo ay na kay Kristo, ano kayo? Bagong nilalang na pala ako Naintindihan niyo? Dahil kay Jesus, ako pala ngayon ay bagong nilalang. Dating bagay ay nagsilipas na. Ano yung dating bagay? Yung ako na makasalanan. Naintindihan niyo? Yung dating bagay na ako na makasalanan ay nagsilipas na. Si Aislinn na makasalanan, nagsilipas na. Naintindihan? Ngayon, Aislinn na, bagong nilalang. Anong ibig sabihin? Makasalanang Aislinn, lumang makasalanang Aislinn, dahil kay Jesus naging bagong nilalang. Ano yon? Matuwid na Aislinn. Amen? Matuwid ka na Aislinn? Parang hindi Kung ganoon tayo, ano bang status natin sa harapan ng Diyos? Bagong nilalang na pala ako Ako pala ay, through Jesus Christ, matuwid na. Naintindihan niyo? Matuwid na. Dahil kay Jesus ako pala ngayon ay banal na. Perfecto na. Amen? Sorry po.
Verse 18. Basahin natin sabay-sabay. Magsimula po tayo. Verse 18, ready, go. Di ba nakalagay po dito, dadapwat ang lahat ng mga bagay ay bawang sa Diyos, na pinapagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Kaya sabi diyan, tayo daw ay bawang sa Diyos, pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. Ako pala ngayon ay naging matuwid. Ako pala ay naging isa na kay Kristo. Amen? Last verse, tingnan po natin. 1 Peter. 1 Peter chapter 3, verse 12. Sabi po dyan, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kaniyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsigawa ng masama. For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Kaya ngayon, saan daw nakatitig ang mata ng Panginoon? Sa matuwid. Naintindihan nyo? Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Yung mata raw ng Panginoong Diyos ngayon ay nasa mga matuwid. Yung kanyang pakinig daw ay nasa kanilang mga daing. Naintindihan nyo? Di ba kanina sa John 9:31, hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Tama po ba? Pero, nang tayo ay naging matuwid, nang tayo ay nanampalataya kay Jesus, anong sabi diyan? Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kaniyang mga pakinig ay nasa kanilang mga daing. Kung ganon, sino daw po ba yung pinakikinggan ng Diyos? Matuwid. Naging matuwid na po ba kayo? Kung ganon, yung mata ng Diyos ay laging nakatitig sa atin, at ang kanyang pakinig ay laging nasa ating daing. Amen? Kasi ako ay naging isa sa Diyos na ngayon. Ako ay isa na kay Jesus. Ako ay naging isa sa Diyos. Amen po ba? Kaya, di ba, katulad po ng kwento natin sa Mateo, hindi ito yung buhay na gusto ng Diyos makita sa tao. Kasi ang Diyos ay nagsugo na sa mundo para tayo maligtas. Tama po ba? Kaya anong sabi ng isang verse lang, tapusin natin. Acts, mga gawa, chapter 4, verse 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.
Kaya sabi diyan, wala daw pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Only one name. Sino? Jesus. Kaya anong sabi ng Mateo 1:21? And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. At siya'y maanganak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag sa kanya'y Jesus. For he shall save people from their sin. Tama po ba? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya, di ba, si Jesus po ay marapat na purihin at pasalamatan dahil sa kaligtasan ipinagkaloob niya sa ating buhay. Amen? Kayo po ay naging isa sa Diyos? Kayo po ba ay naging matuwid? Kung gano'n yung mata raw niya ay nakatitig. At yung kanyang tenga ay nakabukas sa ating daing. Amen? Kaya para sa ating word camp, wala tayo ibang gagawin kundi manalangin sa Diyos. Ang kanyang tenga, ang kanyang pakinig, open na open eh. Naintindihan niyo? Sa ating buhay, anumang problema, kahirapan, anumang bagay dumating sa atin, pray to the Lord. Amen? Kasi yung Diyos ay makikinig sa ating panalangin. Amen po ba? Pero kung kayo hindi naging matuwid, lahat useless, naintindihan nyo? Anyway, ngayon po ay oras na, kaya manalangin po tayo para tapusin natin. Panginoong Diyos, marami pong salamat dahil sa ganitong dakilang kaligtasan na ipinagkaloob ninyo sa amin. Kami po yung makasalanan. Kami po yung tao na dinaya ng dyablo. Pero talaga nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, dahil sa dakilang pag-ibig ninyo para sa amin, si Jesus po ay isinakripisyo ang kanyang sarili para kami po ay tubusin, para kami po ay palayain sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya wala kami ibang gagawin, kundi sampalatayanan namin sa aming puso ang dakilang pag-ibig na ibinigay po ninyo sa amin sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya wala kami ibang gagawin kundi itong pananampalataya namin sa gawa ng Panginoong Hesus lang. Ito pala yung kalooban ng Ama na gusto ninyong makita sa bawat puso ng lahat ng mga tao. Dahil actually, sa tao, walang anumang pwedeng gawin mabuti. Wala anumang magandang bagay pwedeng lumitaw. Pero kay Jesus, siya yung daan, siya yung katotohanan, siya yung buhay. Kaya sa pamamagitan niya, kung kami manampalataya, kami rin po ay sa harapan ng Diyos, kikilalanin Panginoong Diyos. Kaya talagang nagpapasalamat po kami. Palayan niyo po lahat ng brothers and sisters, palayan niyo po lahat ng umaten sa aming service sa araw po na ito. Lalong-lalo na ngayon po, meron kaming ganitong malaking gawain na darating itong Philippine World Camp this coming September 24 to 26. Kaya Panginoon, kami rin po ay walang ibang magagawa, kundi manalangin sa harapan po ninyo. Dahil gaya ng sabi ninyo, ang panalangin ng matuwid ay laging pinakikinggan ninyo. Kaya ito po yung gusto naming gawin sa harapan ng ganitong mga gawain sa aming iglesia. Pagpalain niyo po kami para sa paghahanda ng itong World Camp. Sa pamamagitan po nito, maraming mga tao ay makatanggap ng kalooban po ninyo. Maraming mga tao ay makakarinig ng itong Ebanghelyo. Kaya talagang nagpapasalamat kami sa inyo sa araw na ito at ibinabalik namin ang lahat ng papuri at kaluwalhatian at kayo po'y nanalangin sa dakilang pangalan namin Panginoong Yesus na tagapagligtas.
Amen. Maraming po